Carlos Bison. Hallelujah. Hallelujah. Welcome you, sir. And preach the word for us. Praise the Lord. Magandang umaga po. Maraming salamat, Pastora Sara, no, right? Yes. Yan talagang pangalan ninyo, Sara talaga. Gusto niyo pong dagdagan? Salamat at kay, sa kanyang husband na napakasipag. Yes. Ako po ay noong 85-86, ako yung punta na rin sa Lingayen. At nag-work ako sa church ng Lingayen for almost 2 years. Ang edad ko noon ay 15 years old. At salamat sa Panginoon. Pwede natin palakpakan ng Lord. Actually po, hindi ako inimbitahan ni Pastora Sara. At hindi rin ako inimbitahan ng kanyang darling. Ako po yung alok sa sarili ko na dumalaw at makapagbahagi ng salita ng Panginoon. Dahil kahapon, meron kami sadya rito sa Pangasinan. Meron pong anak sa Malawa. Umuwi siya. And then sabi ko, sayang naman, dahil bukas meron akong appointment kay Bishop Saragosa. Sabi ko, sayang yung Sunday ko, nawala ko. At ngayon, yung nag-pray sa aking church, sa church ko sa Manila, ay yung aking eldest son. At ako po ay meron 3 anak, sa awa ng Diyos. Edad nila ay 33, yung isa mag-going to 30, yung aking eldest son, yung pangalan ng babae is 33. Yung aking youngest ay 20, dami anak no? Mga 26 yan po, mga 26 or 26 years old. Yung dalawang lalaki ay parang nagpastor. At salamat sa Panginoon dahil pinili nila yung profession na yun na maglingkod sa Panginoon dahil binago ko yung kaisipan ng mga tao, ng aking mga anak, even sa church. Sabi ko ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi sacrifice, kundi isang napakalaking privilege. Actually, part ko ng testimony, ako po hindi ako nakapag-aaral kasi lumaki ako sa kalsada. Hindi man kami broken family, buo yung aming pamilya, pero mas masaya ako sa kalsada sa mga barkada ko kaysa sa aming pamilya. Kasi po, mahirap na yung buhay namin sobrang hirap kami. Yung pag matutulog ka, yung makikita mo yung buwan sa gabi, makahiga ka na, kasi butas-butas yung butas-butas yung bubong. Tapos mabibili ka lang ng tsinelas pag Pasko. Di ba ganon? Di tiles na yan, tatalian na yan. Di parts na yan, papardiblihan na yan. Di alarms na yan, alambrehan na yan. Ganon, mga kapatid, no? Yung amin. And then at the age of 15, wala sa akin nag-encourage Wala sa akin nag-share, no? Na mag-invite sa church. At the age of 15, meron akong kaisipan na, kasi mga barkada ko, mga alien Alam mo yung kalsada? Sa kalsada, maraming basura, di ba? Kaya nung mga anak ko lumalaki na, sabi ko sa kanila, anak ako, muntik na akong tuluyang lumaki sa kalsada. Mabuti na lang, kinuha ako ng Panginoon. Nung nakita ko yung mga kabarkada ko, kasi nag-aaral ako ng high school, alien ang mga klase ko Yung gusto ba yung Friday na? Yung mga ganyan, yung may bagyo na, yung mga ganyan, no? Yung month of March na, mga ganyan, yung pa-closing na yung klase. May bagyo, may holiday, di ba? Yung pag-Monday, like may sakit. Hindi kami masaya. Ako hindi ako masaya sa school. Nung nag-aaral ako, mga kapatid, pag nakita ko ng teacher, parang terror yon. Para sa akin, isang napaka-masaklap na lugar ang eskwelahan. Kaya nung nalaman ko natatawagin, nung naramdaman ko yung tawag ko sa Lord, sabi ko, Lord, sana, binulong mo na sa akin na magpapastor ako. Di sana, nagsumig ako ng kilay. Pangit naman, walang kilay, manipis ang no? Pero ako nag-aral ng Bible school, hirap na hirap po ako. Ang naintindihan ko lang, praise the Lord, yes or no. Kasi, ang aming subject is 18. Yung subject na hawak ng mga foreigner, tigdadalawa sila 4, di 8. Isipin ninyo, yung 8 subject na yun, wala kang maintindihan, praise the Lord lang, hallelujah, amen, yes or no. Grabe. Kaya ginagawa ko, everyday, pupunta ako sa library, mula 2 hanggang 5. Everyday yun. Talaga nakikinig yan. Hindi ako nagbabasa ng Tagalog. Hindi ako nakikinig ng Tagalog preaching. Laging English kasi gusto ko
Totoo na, no? Salamat. Eh, nung araw nag-aaral kami ng Bible School, grabe po, pinapost yung aming, pinapaskil yung aming, Grades. yung grades, di ba? Nakakahiya naman, binata ka, tapos nandun ka sa laylayan, no? Kaya kailangan naman, kaya talaga nagsusumingap ako, sa awa naman ng sa awa at habag ng Ama, nasa gitna naman ako. Kung 30 kami, pang 15 ako, kung 60 kami, nasa mga pang 29, 30 ako. Sabi ko, hindi na, at least, hindi na lugi si Lord. Talagang nagsumingap tayo. Kaya nung ako, lumalaki na po yung mga anak ko. And then at the age of 15, nung nakita ko yung sarili ko na wala na direction, kasi at the age of 7, gusto ko talaga matikman ang lahat ng bisyo eh. Ang ganda ng goal ko. Gusto kong tikman ang lahat ng bisyo. Kasi palaki ako Manila, sa may part ng Quezon City. It was 1980s, medyo magulo pang panahon na yun. Ano? Kaya nung pagdating ko sa bagong silang Caloocan, kung alam niyo yung bagong silang Caloocan, iyan ay mas malupit pa sa Tondo. Yan po yung mas malupit pa sa Tondo. Nung araw ng Tokhang, last year, diyan yung pinapatay sa isang araw, 8, 10, 6, araw-araw yun may binabalita. Kasi napakamarami mabait ang nilalang dyan. At nung nakita ko yung mga kasama ko, ito mga kasama ko mga tao to, wala akong future. Kako, nanay ko hindi mayaman, tatay ko hindi mayaman. Wala akong mamanahin sa aking mga magulang. Kaya alam mo po, naghanap ako sa Panginoon. Nung meron ako, unang mata ko sa isang Trinitarian Church, hindi ako masaya. And then, merong isang kaibigan ko, sabi ko, Tol, may inuman doon sila, mga barkada natin. Sabi niya, hindi na ako umiinom, Tol. Bakit? Na-born na rin na ako. Talaga? Sabi ko, sige, sama ako sa iyo. And then, pagsama ko, nagbabaptize ako. January 15, 1985. January 13, 1985. First time ko na umatay sa church. After ng umatay, nagpabaptize na ako mga kapatid. And then, after 2 months, nag-decide ako mag-full time. Ayaw kong tanggapin ng pastor. Kasi ang edad ko 15 anos. Alam niyo, yan yung edad na hindi nabubusog pag kumakain. Tama ba? Pag 15 anos yan, malakas kumain yun eh. Iniisip siguro ng pastor, malakas na kumain. Pero ininsist ko talaga. Sabi ko, pastor, gusto ko maglingkod sa Lord. Ayaw niya akong tanggapin eh. Una, Lord, Dad, anong ba gagawin ito sa simbahan? 15 anos. Pero talaga ininsist ko. Pastor, maglilingkod sa tayo, gusto ko maglingkod. At sinabi niya sa akin, ito yung decision mo na wala nang no retreat, no surrender sa kanya. Yun yung ginamit ng word. And then, mula noon hanggang ngayon, mga kapatid, maraming struggle, no? Maraming process eh, yung paglingkod sa Panginoon. Eh. At salamat sa Lord, ngayon po, binigyan ako ng isang maayos na pamilya sa awa ng Panginoon. Yung dalawa nga po rin nagpapastor. Dapat po isa architect, isa engineer, isa po dentist. Hindi po ako nakapag-aral. Kaya nung lumalaki na sila, talaga nagpipray ako sa Lord. Lord, ako, at nung nababarka, alam niyo po yung mga kabataan na babarkada sa mga klase nila. No? Alam yung sinasabi sa kanila, meron akong mga kaibigan ng mga nag-aaral sa exclusive school, mga kababata na nag-aaral sa exclusive school, talagang mayayaman. Ang apelido, Tuaso, mga gano'n, Tuas, talagang may kaya sila. Mga lahi ng mga Kastila. Pero sa anim nila magkakapatid, yung isang buso kabarkada ko, the rest, lahat, yung 5 na magkakapatid, lahat successful. Yung lumaki sa kalsada, nakabarkada ko, hindi naging magulo yung buhay. Kaya sinasabi ko sa mga anak ko, anak, lumaki ako sa kalsada, maraming basura sa kalsada. Kaya umalis ako dyan eh. Dahil kung hindi ako umalis dyan, wala tayo ngayon sa presensya ng Panginoon. Kaya ako, huwag kayong lumaki dyan sa kalsada. Pwede naman makipagkaibigan kayo dyan, pero mas piliin nyo lagi sa loob ng bahay, lalo sa gawain ng Panginoon. Salamat sa Lord, mga kapatid. Yung eldest son ko, 4th year college, sa PUP, architecture, biglang nag-decide, mag-stop at nag-aral ng Bible school. 5th year pala, going to 5th year, nag-aral ng Bible school sa Baguio. And then yung youngest ko na lalaki, 4th year college, sa PUP rin, sa Mesa, nag-stop din, nag-aral ng Bible school, mga kapatid. Isa lang po yung natapos ng anak yung dentist ko. Salamat sa Lord na. Dahil yung pinili naman nila yung napakagandang profesyon. At ngayon po, kaya ako may malakas ang loob ko na maaling simbahan dahil meron akong isang preacher po rin ng aking anak na siya po yung nag-preach pag ako ay wala. At salamat sa Lord. Pwede ba tayo lahat ay tatayo ngayon? Ako po yung maikli lang mangaral kapag nakinig yung aking kausap. Pag hindi po nakikinig, hinahabaan ko.
hanggang sa ako'y pakinggan. Amen? Nagkakaintindihan ba tayo sa labas? Salamat, ano? Bagamat hindi ako inimbitahan, ako yung nagpa-imbita talaga. Kasi po, kami rin po, no? Lahat naman simbahan galing sa ganitong kalalagayan. Patakita ko po yung church ito, patuloy itong palalagay ng Panginoon, padadamihin. Sapagkat sinasabi ng Biblia, maraming ani, kaunti ang manggagawa. Amen? Ang kailangan ngayon ay hindi mga members. Ang kailangan ng simbahan ngayon, hindi church member, kundi mga disciple. Na handang magpagamit sa gawain ng Panginoon. Na handang maglingkod. Sabi ko last conference po, kung nakarating kayo doon sa Alcala, Pangasinan, sabi ko sa mga leaders, kung ilang taong ka tinawag ng Panginoon, yun yung taon na pinabayaan ka ng Diyos. Hindi ibig sabihin pinabayaan. Pinahintulutan ka ng Panginoon, gawin mo ang lahat ng gusto mo. Kung ikaw ay tinawag ng Diyos sa 30 anyos, lahat ng gusto mo, pinahintulutan ng Diyos, gawin mo. Sige, lahat ng ikaliligaya mo, lahat ng ikakasasaya mo, lahat ng kalayawan mo, lahat ng luho mo, lahat ng bagay na alam mong magpapaligaya sa iyo, pinahintulutan ng Diyos. Hindi ka sinaway, hindi ka pinigilan, hindi ka hinadlangan ng Diyos. Amen? Ngayon naman, isinuko mo na yung buhay mo sa Panginoon, dapat mag-shift ka naman. Lahat naman ng gusto niya ang iyong gagawin. Amen? Ititigil mo na yung gusto mo at gagawin mo na yung kanyang kalooban. Hindi pwedeng mix, Lord. Monday to Saturday, sa akin ako, Sunday sa'yo ako. Hindi ganon. Dapat po, 7 days a week, 31 days a month, and 365 days a year. Lahat po ibibigay natin yun sa ating Panginoon. Amen ba mga kapatid? Purihin ng Panginoon, ano? Akin pong ipapangaral ngayong umaga mula sa John chapter 5 verse 14. Sabi mo nga sa katabi mo, nanalo ka na. May nanalo na. Hindi po ito sa election para bukas. Mga kapatid, ano? Alam ko rito, hati ba yung mga tao rito? May BBM, merong Lenny. May member ka Lenny. May mga Lenin yan. Lenin yan. Ako po, Bicolano ako per se. Hindi, bigyan ko lang po kayo ng insight. Hindi ako nangampanya. Kasi alam mo, iba sa church, bibigyan ko ng karapatan yung mga member ko. May mga iba-ibang baboto na. Pero sabi ko sa kanila, ito yung mga kapatid. Ako Bicolano ako per se. Nanay ko, tatay ko, tubong Bicol. Nag-aaral ako ng mula hanggang grade 1 ako sa Bicol. After ng 38 years, bumalik ako sa Bicol. 7 years old ako, umalis ako ron. After 30 years, bumalik ako sa Bicol. Alam mo yung Bicol, mga kapatid? Kung ano yung inalisan ko, parang kakaunti lang yung dahon. Yung puno na pagbalik ko, parang kakaunti yung dahon lang umusbong. Hindi mo lang nakita na isang ganap na puno na. Ganon. Nagulat ako kasi naalala ko nung sumakay kami ng bangka, kasi po sa amin, patawid pa ng bangka, dagat, mga 2 to 3 hours pa yung travel sa dagat. Sinasakay kami ng mga bangkero ba, di ba, yung mga nagbubuhat para huwag ka mabasa. Yung pagpunta ko, gano'n pa rin. Binubuhat pa rin kami. Oo nga ako. After 30 years, yung pagpunta ko doon sa aming barrio, Kamsur, diba? Sikat ang Kamsur. No? So sabi nila, maunlad daw ang Kamsur. Kapatid, pagdating mo ro, grabe naawa ko. Yung 3-in-1, 4 na beses tinitimpla. Hinahati para dumami. Isa mo 3-in-1? 4. Bisan ba nung ako nagti-3-in-1, 2 ang 3-in-1 sa isang kape. Sila 4. Sabi ko, grabe, masyado ako nabasa. Kaya pala, ako po, Bicolano ako per se. Pero ayaw kong itaya yung aking pagiging magkabaya sa akin ng boto. Dapat, kasi po ito, mga kapatid, kay Lenny, pag si Lenny binoto niyo, si Lenny, walang problema. Ang problema kay Lenny, yung mga taong nasa likod. Yung mga taong nag-control sa kanya. Yung mga taong nagpinansa sa kanya. Sino yun? Yung mga nagpinansa sa kanya, mga taong, mga oligarte. Yan ang problema. Yan naman ang hawak sa ating bansa. Kaya ang bansa natin, tingnan ninyo, sa Manila po, umulan ng 1 linggo mahigit, ibabalita ng TV, malaking TV network, kulang ang tubig sa dam. Sabi ko, may mga higante bang lumaklak ng tubig? Bakit? Kasi po ganito, yung investor, yung mga stockholder ng mga nawasa, ng Napocor, Maynila, Napocor, silang malaking stockholder din ng malaking TV network sa atin. Nakuha niyo? Kaya hindi sila pwede magbalita na hindi decision ng kanilang boss. Kaya kontrolado nila lahat.
Kaya natin ngayon, pinakamahal ang ilaw sa atin sa Asia. Tubig ang mahal sa atin. Pag nagmahal ang ilaw, lahat ng bilihin magmamahal. Sino apektado naman? Tayong mga mayari. Kaya ito ako kayo sinasabi lang, hindi sinabi ng Bible. Walang part na ng Bible. Bibigyan ko lang kayo ng insight. Pag magbuboto kayo, hindi yung may paninira. Wala. 30 years na. Si Diloy mga kakandidato nakakulong pa. Sa buong nakalaya, sabi mo, di ba, mga kapatid? Mas malinaw na yung may kaso yung nakakulong kaysa doon sa nakalaya. Di ba? Pero ginagawa nilang malinis yung taong nakakulong. At yung nakalaya, ginagawa nilang malinis. Saka may paninira. Dapat hindi ganun. Ano yung crab mentality yan eh. At ang nakakalungkot doon, mga Kristyano, grabe, no, kung manira ka eh. Dapat hindi mo lang siraan. Ibigay lang natin yung ano natin. At siyempre, part na manalangin tayo kung sino talaga. Huwag kang bumase sa information, bumase ka sa observation. Yung personal observation. Kasi may observation nila sa ibang sa observation na, no? Praise God. Kung meron ka mga Bible, 1 John chapter 5 verse 14. Sabihin mo nga, may nanalo na. Kasi ating pamagat po, kaya ako nabanggit yan, no? Kasi may nanalo na. Maraming nagpuproklama na sila mananalo bukas, di ba? Pero ngayon, ang kausap ko, sila yung mga nanalo sa harapan ng Panginoon. Amen? Parang mahina yung amen nyo. Kamaya mo yung katabi, sabihin mo, nanalo ka na. Sa paano para tayo mananalo? Sinabi ng Panginoon ni John sa 1 John chapter 5 verse 14, this is the confidence we have in approaching God. Sabi, ito yung may pagkakasigurado tayo, pagkakatiyak na sa ating paglapit sa Panginoon. Ano? That if we ask anything, na kung tayo hingi ng anumang bagay, ano? Merong katiyakan na pag tayo lalapit sa Diyos, na kung hingi tayo ng lahat ng bagay, sabi niya, according to His will, ano yan? He hears us. Papakinggan niya tayo. Aminin natin, meron tayong mga dalangin na hindi pinakikinggan ng Panginoon. Hindi dahil sa iyo na, kung hindi dahil ito hindi niya kalooban sa iyo. Amen. Sa umagang ito, Panginoon, salamat po sa napakagandang gawain namin, Lord. I believe, Lord Jesus, kanina mo pa kami pinagpapala at ang pagpapala may patuloy na dadaloy sa aming mga buhay. At ang bawat sa amin, Panginoon, ay magiging tinatawag na minsahero mo, at ang bawat sa amin, Lord, gagamitin mo upang ang ministry ito'y patuloy na lalago sa ikaliligtas ng maraming mga tao na magbibigay ng pag-asa sa kanila at mararanasan nila dakilang Diyos ang iyong pag-ibig at kapangyarihan. Salamat po, Panginoon, sa tagumpay na binigay mo sa bawat sa amin. In the name of Jesus, palakpakan mo ng malakas ang Panginoon. Hallelujah. You may be seated. God bless. Sabi ko nga, ako po hindi mahaba mangaral kapag kayo nakinig. Pero pag maikli, pag hindi kayo nakinig, haba ako. Amen. Lahat na hanggang makinig. Magsabing makikinig ako, Pastor. Sa Psalms chapter 92 verse 4, for you, Lord, you have made me glad through your works. Sabi ni David, ano? Panginoon, sabi niya, ako'y binigyan mo ng kagalakan sa lahat ng iyong magawa. I will triumph in the works of your hand. Ako'y magtatagumpay sa pamamagitan ng gawa ng iyong mga kamay. Amen. Mga kapatid, medyo babawan po natin yung translation. Ako'y magtatagumpay sa pamamagitan ng iyong kalooban. Amen. Ang isang tao, ang isang mananampalataya, tiyak na magtatagumpay kapag yung will ng Lord at yung will niya ay pinasabit niya doon sa will ng Panginoon. No? Iulitin ko. Tiyak ang tagumpay natin kapag yung will ng Lord ang ginawa natin sa ating buhay. At yung will natin, ipinasubmit natin sa will ng Lord. No? Dahil meron dalawang will eh. Si Jesus, nung siya nasa Gethsemane, yung masakit na moment, no? Pinaka-worst moment yun ng Panginoon. Bakit? Sapagkat kinabukasan, alam ng Panginoon sa kanyang foreknowledge, lahat ng mangyayari sa kanya. Alam mo kung tayo po mga tao rito, katulad ng Panginoon Jesus, merong foreknowledge, alam ba lahat ng mangyayari sa buhay? Lahat tayo, ayaw natin maging sa kinabukasan eh.
Bakit? Alam mo na yung mga problemang dadanasin mo sa buhay mo eh. Parang ayoko na. Gusto ko na sumuko. Di ba? Ang Panginoon sa kanyang 100% pagiging tao at sa kanyang 100% pagiging porsyentong Diyos, mga kapatid, alam niya kung ano yung mangyayari bukas na event. Kaya anong gabing yun, nanalangin siya. Actually, hindi lang siya isang beses nanalangin. Yun yung beses, pinunta niya mga disipulo, di ba? Nakita niya tulog, tapos nanalangin naman siya. Ano ang kanyang panalangin? Ama, kung maaari sana, yung sarong ito, yung aking mararanasan bukas, ay huwag mangyari. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon sa kanyang panalangin. Ano ba yung mangyayari sa kanyang kinabukasan? Una, alam niya na yung mga tao na si Judas, ipagkakadulo siya. Alam niya na si Pedro ay ipapagkakaila siya, di ba? Alam niya na yung mga taong ginawa niya ng mga milagro, yung pinakain niya roon sa wilderness na 15,000 katao, mga kapatid, naging saksi sa kanyang miracle, ay magsisigawan na sasabihin, crucify Him. At alam ng Panginoon kung ilang beses susuntukin, kung ilang beses sisipain, kung ilang beses tuturuan ng mga hindi nagsisipag toothbrush. Ang saklap! Kasi wala pang toothbrush that time. Sipin mo. Di ba? Alam niya. At alam niya na siya ipapako na huhubaran sa kalagitnaan ng napakapal na tao at sa kanila pong panahon ng kapanahonan, isang napakalaking pagdidegrade o pagpapahiya ang ikaw ay hubaran sa lahat ng maraming mga tao. Alam ng Panginoon, kaya sinasabi ng Panginoon tapos yung tao na paglalagakan niya ng pagdurusang yon ay mga taong hindi siya tinanggap. He came unto his own, and his own received him not. Sabi ng Panginoon ng Biblia, di ba? Naparito sa sariling kanya, pero hindi siya tinanggap ng sarili niyang pag-aari. Alam ng Panginoon, napakasakit nun. Tanongin ko kayo, nagluto kang napakasarap na nilaga, o katulad yung iniihaw doon na nangangamoy ko habang nag-worship tayo, mga kapatid. Inaagaw nung iniihaw yung aking, yung aking sabi nyo, kay Lord ako. Mamaya pa kita harapin, may oras ka. Kaya ngayon, harapin nyo muna ako, huwag nyo muna harapin yung naamoy nyo. Di ba? Mga kapatid, yun. But si Jesus, pinili pa rin na, tingin mo, nag-ihaw ka, nagbulalo ka, tapos bibigyan mo yung kapitbahay mo. Di ba? Ano sabi niya? Thank you, Mare. Thank you, sister. Di ba? Kung alam mo na hindi na tatanggapin, ibibigay mo pa kaya? Papakain ko na lang kibantay kaysa ibigay mo sa kanya. Ganun ang nangyari sa Panginoon. Alam niya yung kanyang sakripisyo ay babaliwalain ng mga tao. Ngunit dahil sa kanyang dakilang pag-ibig, ipinagkaloob niya pa rin ang kanyang Amen. Tingin niyo po mga kapatid, sometimes God has tested a person before He can fulfill His promise. Tatanda natin na bago ibigay ng Diyos yung blessing, yung hinihiling mo, kahit ito'y kalooban niya, susuburiin ka pa rin niya susubukin ka pa rin niya Hindi porket ibinigay, hiningi mo yung bagay na kalooban niya, ay ibibigay niya kagad sa iyo. Di ba, katulad po, napakaganda ng design. Nung pumasok tayo sa vision ngayon, grabe, nabuksan yung ating kaisipan na ikaw pala ay merong tinatawag na great seed, no? Na inilagay ang Diyos sa iyo at ikaw ay kanyang gagamitin. Bago mangyari yun, merong process. Basahin muna natin mga kapatid yung Isaiah, awit 86 verse 6. Dinggin mo, O Panginoon, ang aking dalangin at pakinggan mo ang aking tinig ng aking mga pananaig. Pag tayo nanalangin sa Diyos, ano ang gusto natin? Pakinggan tayo. Amen? Yun ang isa sa parang ultimate pinaka-great design natin na pag tayo lalapit sa Panginoon, sa pamagitan ng panalangin, ang gusto natin, katulad ni David, sinasabi ng mga awit, Lord, ikilig mo yung pakinig sa aking dalangin. Panginoon, pansinin mo ang aking mga hibik. Lord, tignan mo ang aking mga alay. Kasi gusto talaga natin mapansin tayo ng Panginoon, tama? Para ba isang lalaki, no? Parang gusto mo pag nagpapakit kayo sa isang babae, mapansin kayo, di ba? Ganun din, may mga babae, pag lagi nagsusuklay na, nagpupulbo na yan. Gusto niya lagi, mapansin din ni brother. Ano ba tayo po lumalapit sa... Kaya ngayong mga halaman na may mga namumulaklak, napapansin ng bubuyog. Tama?
Kasi may bulaklak eh. Bakit? Gusto natin mapansin tayo na Lord. At ito yung dalangin ni David, Lord, pakinggan mo yung aking dalangin. Sa pagkataon natin, pag pinakinggan ng Diyos yung ating dalangin, may nanalo na. Amen. Pag didinig ka ng Diyos, tapos na ang laban. Mga ganun yan mga kapatid eh. Pag ginawa mo ang kalooban ng Diyos, hallelujah. But always, remember mga kapatid, na dapat tinitingnan natin yung ating motive. Yung ating reason. Bakit ba tayo nagpapagamit sa Lord? Para ba ma-impress yung crowd? Napakagaling ko, napakahusay ko. No. Anong dahilan? Ano bang goal natin? Ano bang reason? Bakit tayo naglilingkod sa Panginoon? Dahil karapat-dapat ang Diyos na paglingkuran. Tingnan niyo mga kapatid. Sa Psalms, Deuteronomy chapter 28, verse 1 and 2, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high. Set you high. Pag sinusunod natin ang kanyang mga salita, iniingatan natin maigi ang kanyang mga salita. Sabi ng Panginoon, ang Panginoon ilalagay ka sa itaas. Itataas ka ng Panginoon. Sa verse 2, sabi yan, Deuteronomy chapter 28, verse 1, and verse 2, all this blessing will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. Ang dami ngayon, sa Manila, ayuda dito, kurong, no? Kurong. Sino yung galing sa kurong? Kasi mo nasa Malawa ako kahapon, tawag ko ng tao din sa anak ko, nagkakagulo na sila. Doon sa bahay, bakit? Kasi niya ka na, iwanan ka namin dito. Sabi ng mga auntie niya, bakit nga? Kasi may kurong. Sa Bicol, yung kurong, kulot. Sabi ko sa amin sa Bicol, yung kurong, kulot. Dito pala, ha? Ay, ganun ba yung gapang? Grabe, nagkakagulo yung buong barrio doon, mga kapatid. Doon yung, sa tapat ng bahay nila, yung main road talaga, papasok doon eh. Grabe, talagang nagkakagulo, mga tricycle, mga, dami. May, uwi na. Tapos iba, sabi niya, 1.5 lang naibigay sa amin. Sabi nila, 5,000 daw, 10,000 daw. May bulong pa. Sa Dagupan daw, 10,000, 8,000 daw. Sa susunod na taon, magpaparisto na kami sa Dagupan dahil doon, malaki binibigay. Pero iba yung blessing ng Lord. Sabi niya, sumunod ka lang, gawin mo yung kalooban ng Panginoon, incline mo yung purpose mo, yung will mo, yung passion mo, yung buhay mo sa kalooban ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, yung blessing darating sa iyo. Hindi mo hanapin, hindi mo kinakailangan pumila, hindi mo kinakailangan mo ng ID. Di ba? Grabe ang Lord. At ito pa ang napakaganda sa pangako ng Panginoon. Sasamahan ka niya. Kapag ikaw ay hinto ang pagpapala. Kapag ikaw ay kakaliwa ka. Pag kakanan ka. Pag tumakbo ka, sasabayan ka na. Kaya saan ka man pumaroon, ang pagpapala ng Diyos ay dadaloy sa iyo. Kaya dapat po yun lang makita natin magawa natin yung purpose ng Lord. Dapat yung plano ng Diyos, yun ang maging heartbeat natin. Yun ang maging passion natin. Yun ang maging lifestyle natin. Hindi dapat si Lord ang susunod sa ating kagustuhan. Kung hindi, dapat tayo ang susunod sa Panginoon. Sandali lang. Kasi po ganito nung lumapit tayo sa altar, nakita natin yung pag-ibig ng Diyos, nakita natin yung katapatan ng Panginoon, nakita natin yung kapangyarihan ng Diyos, nakita natin yung kanyang sacrifice. Nung lumapit tayo sa altar, pinilit ba tayo? Di ba hindi? Ako po, lumapit ako sa altar At the age of 15, sabi ko sa'yo, at the age of 15, napakamurang edad. Naglalaro pa ako ng Jolen, nagtitext pa ako noon, mga kapatid. Nung time na yon, wala sa akin nag-push, wala sa akin nag-imbita. Nakita ko yung dakilang pag-ibig ng Diyos, nakita ko yung kanyang tunay na pagmamahal, yung kanyang katapatan, yung kanyang kapangyarihan, kaya nag-desire ako na maglingkod sa Panginoon. At ang sabi ng banal na kasulatan, yung pagpapala, darating sa iyo. Sino yung gustong datnan ng pagpapala ng Panginoon? Amen. Ang mas maganda rito, mga kapatid, sa pangako ng Diyos sasamahan ka niya. Ngunit merong kondisyon. Ang kondisyon, if you fully
obey the Lord your God and carefully follow all His command. Pag iningatan natin at sinunod natin ang lahat ng kanyang mga utos, darating sa iyo pagpapala. Kaya nga dapat po yung purpose ng Lord yung will ng Lord, doon yun ang maging lifestyle natin. Di ba sabi nga nila, bawat probinsya raw may mga iba't ibang kultura. No? Pag sinabi iba't ibang kultura, iba't ibang mga lifestyle, maugali, tama? Ang mga tiga-South daw bulagsak sa pera. Mga tiga-South. Mga tiga-Bisaya, mga Bicol. Sabi po ng isang mga narinig ko May Dapi, sabi niya, yung mga tiga-South, ano yan? Pag may birthday yan, grabe yan, magkatay na maraming baboy. Yan, grabe, talagang matindi yung celebration. Pero sa Norte, grabe, mga damo-damo lang, buhay na yan. Di ba? Norte, no? Lalo mga Banday Ilocano, no? Hindi mo kay Ilocano, Pangasinense kayo dito. Sabi niya mga kapatid, hindi ko sinabi, huwag kayo magalit sa akin. Sabi niya sa kanya kung magalit, kukot ko lang yung sinabi niya. Wise to, sabi niya. Yung mga tiga-South, sabi niya. Pero mga tiga-Norte, grabe yan. May bulsa sa balat yan. At ang mas malupit pa dyan, pati yung hibla ng buhok, nilagyan ng bulsa. Sabi ng kapitbahay ko, yung dati pa ako sa Bagong Silang sa Caloocan, yung asawa niya, tiga-Abra. Sabi niya, miss ko, proud na proud ako na pare. Bakit? Sabi niya, pare. Grabe, pag pinahawak mo ng pera yan, lubub-lub yan sa dagat. Lalango yan. Sabi niya, lalango. Hanggang sa kabilang pangpang. Pag asang pala doon, tuyo-tuyo yung pera. Ganong kalupit yung misis kumawak ng pera. Pero mo, lubub-lub no? Lumangoy Tuyo pa rin, ang lupit. Ang lupit yun. Wala talaga ako. Walang nakalusot na tubig. Lumangoy pa yan, ha? Ako naman tawa na tawa. Pero pag tayo naging passion natin na gawain ng Panginoon, grabe, hindi tayo tikon sa pagbibigay, kundi bukas na bukas tayo sa pagkakaloob ng Panginoon, because it is more blessed to give than to receive. Amen? Tingnan nyo mga kapatid, sinabi ng verse 17, sa awit 6:17, ito sabi, ganito rin ang ginawa ng Diyos noon sa mga taong pinangakuan niya. Ipinakita niya sa kanila sa pamamagitan ng panunumpa, natutuparin niya ang pangako niya. So verse 18, at ang dalawang bagay na ito ay pinangako niya at panunumpa ay hindi nababago. Yung pangako niya at yung panunumpa ng Diyos, hindi nagbabago. Tatandaan natin, kapag ang Diyos nangako, tutuparin niya. Sabi niya, dahil hindi magagawang magsinungaling ng Diyos. Kaya tayong mga nagpakalinga sa Kanya ay may matibay na pag-asang pinanghahawakan na gagawin niya ang pangako niya sa atin. Yung tayo pong mananampalataya, tayong gumagawa ng Kanyang kalooban. Meron tayong pinanghahawakan na Kanyang pangako. Ang pag-asang ito ay matibay tulad ng angkla. Ganun ningalin tulad gaano makalaki yung barko, kapag yung angkla na ihulog na, hindi na kayang anurin ang barko. Tama? Ganun katibay yung pangako ng Panginoon. At ito ang magbibigay ng kapanatagan sa buhay natin. Dahil umaabot ito sa pinakabanal na lugar. Yung pangako ng Panginoon, mga kapatid, mula doon sa langit. Ipinangako niya at ipinagkakaloob niya sa atin. Sabi po rito mga kapatid, sometimes God has tested a person before He can fulfill His promise. Tingin niyo po ito. Pinangakuha na tayong gagamitin. Tingin mo katabi mo, nagtagumpay na yan. Nanalo na yan. Ano na yung desire ninyo na maglingkod sa Lord? Mangyayari yun. Amen? First time mo attend, 1985, January 13, sa Sunday service. Ang church po namin, maliit pa to mga kapatid. Yung 1985, garahe lang na isang Volkswagen. Yung kotse pagong. Ang liit lang. Ang upuan lang, ilalatag Eto ko, bisita pinapapusaw na. Di ba ganun man lagi pag bisita pinahirapan Dahil si Pipit. Ayun ang nasa mind ko nun. Lord, gusto kong maging ganun. Yun lang. Napakasimple, di ba? Yun, gusto kong ganun. Mula noon, hanggang ngayon,
Ang lagi ko sinisingit sa akin panalangin, Lord, gamitin mo po ako. Kaya walang pwedeng magmalaki. Bakit? Instrumento lang tayo. Gaano makasuccess ang ating ministry, gaano makagandang ang natatawag na nangyari sa buhay natin, lahat yan sa glory ng Panginoon. Instrumento lamang tayo ng Diyos. Amen? Sa pag hindi tayo gagamitin ng Panginoon, wala tayong kabuluhan. But bago ma-fulfill yung design natin, although ito ay subject na, although ito ay naka-incline sa will, purpose, and passion ng Panginoon, merong tatawag na process. Yung testing. Tingnan nyo, lahat naman ng inilalabas sa market, bago inilabas yan, gumagawa muna ng isang sample, di ba? Yung tatawag na prototype. Tama ba mga kapatid? Tapos, iti-test mo na yun, susuriin mo na yun. Pag dumaan yun sa testing at nakita yung quality niya, yung stability niya, at yung tatawag na napakaganda ng kanyang item, at saka yung manufacture, gagawa ng napakaraming model. Tama, gano'n ba mga kapatid? Tini-testing mo na yun. Yung design natin, noong 1985 po, nag-work ako din sa Lingayen. Ang church namin din sa likod ng Jollibee ngayon, dati Pantrangco yan eh. Noong araw po, mula doon sa Bliss na Tungton, hanggang dito nilalakad namin yan. Grabe. Pagbalik ko, ang layo pala. Mula Tungton. O ka, bayan na lang, mula doon na lang sa Jollibee, hanggang dito malapit ba? Sabi ko, layo pala nung nilalakad namin. Nung mga worker kami dito sa Lingayen, morning, maglilinis kami ng lugar namin. Maglalaba ng mga damit. Pagdating ng alas 10, maghahanda na, magluluto na yung mga babae. Pagdating ng alas 12, kakain na kami. Pagkatapos kami kumain, 1, mag-aayos na kami. Mga kapatid, mag-aayos na kami ng, alas 2, alis na kami. Ang gawain dito dyan sa may ano ba sila, balokok, yung isa pa yung susunod. Yung susunod, paglagpas ng tulay. Bantayan, banyaga. Yan, may bahay, mga Bible study namin. Balak, lalakad lang kami. Minsan ginagamit pa namin, alam mo yung langis ng loob. Pampakintab sa buhok, mahal kasi yung baby oil. Pag uwi namin, amoy kakanin na kami. Ang sarap, mga kapatid. Di ba ang sarap? Ang gagawin namin noon, tatlo-tatlo kami bawat area. Bawat grupo, tatlo-tatlo kami. Alam niyo po, di ba po may edad na hindi marunong mag-Tagalog? Kaya sa grupo namin, lagi meron, ayaw na kasi magpatawag ng Panggalatok eh, Pangasinense na eh. No? Kasalanan na ngayon tumatawagin ng mga tiga-Panggalatok ng Panggalatok. Kaya dahil may batas na, dapat Pangasinense, kaya mo, updated ako. Kaya mga kapatid, no? Pag marunong mag-Tagalog, kami ako nagsasalita. Pag hindi marunong, ikaw na, hindi marunong kasi may mga edad na, di ba? Ganyan. Lahat ng bahay kakatukin namin. Kakatukin namin. Tapos, pag uwi na namin, darating din yung pastor namin, ano na yun? Mga banda alas 4, naikot na namin yung buong barangay. Naimbitahan na namin yung mga tao. Magtuturo na siya. Siya darating yun, nakamotor yun, naka-tricycle yun. Kami naman pagkatapos maglalakad naman pabalik. Pagdating namin sa pastoral house, alam mo kanyang pagkain namin, yung mga isda hindi lumaki sa palaisda. Ayun yun. Ano ba tawag doon? Yung mga ganun kalalaki? Ha? Yung mga parang alanganin tilapia, alanganin gurami. Ay, di ba? Ganyan. Nakupo mga kapatid. Ganun. Kaya pag kami nakapag-ulam ng munggo na merong buto-buto ng baboy, ay masaya na kami na, piyesta na kami ng araw. Pag merong may birthday na kapatiran, ay grabe! Process, nadaan yung process. Nung ako pa nagpastor na mga kapatid, una ako nagpastor sa Nueva Ecija, 1991. Month-old pa lang yung aking panganay. Alam niyo po, ang aming offering lang, 200 pesos. 4 kami kumakain. Pag walang merienda, mas malakas kumain, di ba? Tama ba? Walang merienda eh. Talagang babawin yun. 200. Pag 300, hallelujah na kami.
Biro mo, i-divide mo yun sa 6 days. 7 days. Di ba? Pero salamat sa Lord. Yung mga regalo namin sa kasal, na ubo, bigyan tayo mga plato, mga baso, yung kalan, hanggang wala na. Kung nandun kayo ng conference, nasabi ko, yung papaya, na ganito lang kalaki, ginugulan niyo ba yan? Ay, yung ganito kalaki papaya, sister, nakapagulay ka na? Pag may, yung ganito lang kalaki. Grabe, yung pwede lang magsalita yung papaya. Sasabihin ng papaya, patawarin mo naman kami, palakihin mo pa kami. Gusto pa namin makalanghap ng sariwang hangin at mainitan na ilang panahon. Eh wala po kami maulam, alam mo naman eh, wala kami maulam. Eh yung misis ko mga kapatid, wala kami maulam. Eh meron yung tambak ng lupa sa tapat ng bahay, dito rin ng church. May tumubo maminaligaw na papaya. Tambak na bato talagang pinatayo. Ano pinatubo ng Lord eh? Malusog yung papaya eh. Kasi bato-bato, yung mga binakla sa sinirang bahay, di ba hindi dapat tutubo doon yung papaya? Pero grabe talaga mabuti si Lord. Kaya ito na itong kwento sa iyo dahil tumubo yung papaya eh. Kung hindi tumubo yun, wala akong kwentong ganito ngayon. Di ba? Tumubo. Wala kami ulam ang punan. Sabi ko, relax ka lang. Meron ba tayo doon sa buyas, bawang sa kaluya? Meron pa meron, maliit ang luya. Sige, hiwain mo. Bakit? Magtitinula? Bahala ko. Yung papaya sa tabi ng kalsada, nakakaya naman, pastor, maliit, bubot na papaya, dinali na. Di ba? Lupit naman. Walang patawad si pastor. Tingin muna ako. Ganyan muna ako sa labas. Walang ka. Clear. Kung yung tanong ko, hindi mo pwede sukitin ng gano'n, di ba? Obvious eh. Kung mga nakadungaw sa bintana, mahalata ka, di ba? Simple. Well, one man daw, balik na naman. Pwede na yan. Pwede ito, kasya sa akin. Binaba ka yung tanong ko, di mo na dinampot. Balik na naman sa kalsada. Kaya kailangan maging detective ka rin sa dyan. Clear. Kaya gisa mo iwain mo na, ayaw mo mabas mo yung bawalo yan. Ngayon ako ng papaya. Ay, malunggay. Sa probinsya, eto na ngayon, mga kapatid. Pinigis ako yung sibuyas bawang luya. Sabi niya, may tinola yan ah. Di ba, grabe naman yun, lalo nakakagutom kapag naamoy mo yun, no? Di ba, yung sibuyas bawang luya, pag yan nagsama-sama, grabe, pati sa kabilang bahay, naamoy yan eh. Pati sa, naiingit sila, nakatinola sila, pastor! Tuno ko na mga kapatid. Piluto ko na. Paghigop ng misis ko, sabi niya, lasang tinola to ah. Wala lang yung manok. Sabi ko yung manok, nag-iisip pa ako. Kay itlog pa lang. Hindi pa nabibisa. Alam niyo mga kapatid, naawa ko sa papaya. Dahil kabantay-bantayan ng misis ko. Tuwing pwede na. Pa! Pwede na yung papaya! Kasi akala ng iba, pag pastor ka, masaya buhay. Akala nila, long sleeve lang. Akala nila, makintab lang yung sapatos. Akala, makintab lang yung hindi nila yung mapanood. Ang daming prasa dinanan. At yung meron po ko, nung ako nasa Nueva Ecija, namatayan po ko ng anak. Yung anak ko mga kapatid, 2 days old na namatay. Na-eclampsia yung misis ko. Tumaas po kasi yung kanyang BP, yung dugo na lumapot. Ito po ang kwento. Yung nanay ko umuwi ng Bicol. Pagluwas sa Manila, may 2 sako mahigit na abukado. Ito ang pag-uwi niya, siyempre, pag-uwi niya, eksakto na doon ako, pinadala sa akin yung mahigit kalahating sako na abukado. Eh, wala nga kami merienda, wala. Di siyempre, sasamantalahin mo habang may makakain. Di ba gano'n naman yan? Abukado sa umaga, abukado sa tanghali, abukado sa merienda, abukado sa gabi. Naku po, bawal pala yan sa buntis. At sa mataas pala yan sa fats. No? Ibig sabihin po, na-eclampsia siya, tumaas na high blood siya. Hindi ko dala sa ospital, wala kami ano. Kung naanak po siya,
50-50 siya at yung bata 50-50. Pinapili ako ng doktor. Ano ba ang ating isisay? Yung anak mo o yung nanay mo? Diba yun? Inisip ko, pag yung nanay, makapag-asawa agad ako. Kasi hindi ganun pumirma eh. Pinapirma. Sige, isip niyo po yung baby, yung nanay. Huwag na. Eh, nabuhay yung nanay, pinalo sa kanya. Ako matay. Naalala ko yun, kaya pinili ko yung miss ko. Hindi ko di, sa medicine tapo, ginawa ko naman ng remedyo talaga. Kaso nakita ko yung bata, paglabas, naka-dexo, naka-oxygen, ang dami turok. Kasi nahirapan talaga. Kailangan sa ng dugo. Nag-pray ako sa Lord. Sabi ko, Lord, kung mabubuhay yung anak ko, gawin ko normal. Kung hindi po siya maging normal, Lord, willing ako, kunin mo na. Kasi pag nabuhay siya na hindi normal, magiging sagabal sa aming ministry. Madaling araw, nag-ikot ako sa Manila, naghanap ako ng dugo. Pagbalik ko, alas 5, wala na po yung bata. Nasa morgue na. 3 araw sa morgue, hindi ko maipalibig. Dahil tuwing may pera ako, ibinibili ko muna ng gamot ang misis ko. Hanggang sa yung security guard, kinausap ako, sir, yung anak ninyo sa morgue, mabubulok na. Kinakailangan na akong pumili. Namalimos ako, mga kapatid, para maipalibing. Hindi ko naman pinaglamayan kasi wala nang oras eh. Nasa hospital anak, asawa ko, from morgue ng hospital to cemetery. Pinalibing na, binigyan ko naman ng barangay niya, pero halos na malimos pa ako. Sipin mo yung process mo. Pag gagawin mo kalooban ng Lord, siyempre lang, hindi pwedeng ganyan lang. Kinakailangan ko mo lang i-mold ng Lord sa ayon sa kanyang kalooban. Ang tinitignan ng Panginoon yung sincerity mo. Yes, kapag-decide ka na, pero yung process kinakailangan mo pa rin daanan, mga kapatid. Yes, pagpapalay ka ng Panginoon. Yes, magtatagumpay ka na. Pastor, bakit ako dumadaan sa ganito? Bakit kailangan ko pa ito maranasan? Naalala niyo si Joseph? Si Joseph na napakaganda ng panaginip. Napakaklaro ng kanyang panaginip. At natutuwa si Joseph at naniniwala sa panaginip niya. Kaya nga kinuha ng maghahap, ang saya-saya niyang isinaysay sa kanyang mga kapatid. Yung kanyang panaginip. Kuya, mga kuya, kagabi na naginip ako. Grabe, nasa parang tayong lahat. At tayo nagbigkis ng mga dayami. At lahat ng dayami niyo, nagsiyuko sa akin. Alam ni Joseph yung interpretasyon nun. Pero in-interpret pa ng kanyang mga kapatid. Ang ibig mo ba nga sabihin, kaming mga kuya mo, magpapatira pa sa'yo, tumahimik si Joseph, hindi sumagot. Pangalawang gabi naman, nanaginip na naman siya. Yung buwan at araw, kinaumagahan na naman, woo! Nanay, tatay, nanaginip ako gabi, yung buwan at araw, lumuhod sa akin. Sabi na kayo mga magulang, anak, kung ibig mo ba nga sabihin, sabi, luluhod sa'yo. Kinaingitan na si Joseph, sinaktan, hinulog, ipinagbili, naging alipin, naging bilanggo. Pero yung panaginip ni Joseph, nangyari. Amen? Basta willing ka na dumaan sa process, sa kalooban ng Panginoon, yung desire mo, patutunayan ng Panginoon na siya yung Diyos na hindi nagsisinungaling. Gagawin niya kung ano man ang kanyang ipinangako sa iyo. Huwag mong alalahanin yung pangako ng Diyos. Huwag mong alalahanin ng Diyos. Totoo at tapat siya. Ang siguraduhin mo, yung purpose mo, yung desire mo, yung commitment mo, hindi ba magbabago sa Panginoon? Bakit ko sinabi nung kami ni work dito, 13 po kami. Alam mo nung 13 kami worker, kailanman po, hindi ko naalala, for almost 2 years, na pinag-opening prayer ako ng pastor ko ng Sunday. Hindi ko ito sinasabi para dahil, alam niyo po, marami akong pinag-work ng simbahan. Marami akong naging leader na hindi sila naniwala na si Romel gagamitin ng Diyos. Hindi po sila naniwala. Kaya hindi ako binibigyan ng break. Hindi. Alam niyo kung saan ako nakakarating paglinggo? Sa stage po. Every Sunday, nasa stage ako after ng service. Parang magligpit ng mic. Magtupi ng upuan. Mag-ayos ng instrument. But every time na nagpipray ako, Lord, gamitin mo ba ako? Lord, gamitin mo ba?
meron akong pinag-workan. Kaya ko ito sinishare sa inyo, hindi para magkaroon ng ano mang iisipin sa ibang mga leader. Part yun ng process ko. Meron akong pinag-workan na isang church. 4 kami na worker ng mga lalaki. Yung isa, umuwian, 3 full time. Yung 2 may allowance, ako wala. Pero sa dami ng trabaho, ako pinakamaraming trabaho. Kasi hindi na ako inutusan eh. May kusa po ako. Hindi naman po sa iyayabang. Naghahanap kasi ako ng mga gagawin at tatrabaho. Pagdating ng mga Bible study, nung araw ko sa Manila, kailangan magdala ng gitara pa sa mic eh. Aking pinububuhat lagi mabigat. Ang payat-payat ko nun. Ang liit ko pa mga kapatid. Yung buhat ko sa amplifier. Ganun. Kasi pag gano'n, sasayod eh. Kaya gano'n, ang lalakad namin, malayo rin. Sa Manila, malayo rin ang lakad namin. Dahil kung magka-tricycle ka, maggastos na. Tis na. Umiyak sa Lord, umiyak sa Lord. Pero sa awa ng Diyos, pag nadaanan mo kasi yung process, at nakita ng Lord, yung desire mo hindi nagbago, grabe, ibibigay sa iyo ng Panginoon yung pagpapala. Number 1, kung nais mo ma-fulfill yung promise ng Diyos sa buhay mo, number 1, you have to hold on. Hawakan mo lang yung pangako ng Lord. Amen? Lord, tatayo ako sa pangako mo. After na, from Nueva Ecija, lumawas po kami ng Manila. Ayoko magpaso sa Manila eh. Una, ang mentality ko, hindi ako magaling. Hindi ako nakapag-aral. Hindi ako gano'ng pogi lang. Hindi ako Manila. Kaya ako po nag-work ako sa Bataan, sa Cavite, pastor nga ako sa Nueva Ecija. Ayoko sa Manila. After 2 years sa Nueva Ecija, sabi sa akin ng Lord, kung lumuwas na sa Manila, ayoko po magpasok sa Manila. Kasi alam ko yung mga pasok sa Manila, magagaling eh, di ba? Ayoko magpasok sa Manila. Pero pinalawas ako ng Lord. Dumaan kami, pagluwas sa Manila, struggle na naman kami. May pa kami bahay, 500 pesos lang. Maliit lang po yung bahay. Wala dyan sa pintuan na yan. Ayan, yan na lahat. May kwarto na dyan, may sala na dyan, may kitchen na dyan, may receiving room na dyan. Nandiyan lang pala. Oh, yun, 500. Ang bihira, 7 months, hindi pa kami makaupa. Eh, may aso po ako. Yung bungad, yung may-ari, kami nasa likuran. Ang hirap ng gano'n, di ba? Tapos di ka nakakaupa, paano ka uwi? Ito yung bahay ng may-ari, bintana nila yan. Ito yung dadaan ako dyan, lumuyo ko ako. Ano po yun? Tapos yung mag-ina ko, dumating kasi mga mag-anak na may galing abroad, pinapunta sila rin sa San Juan, doon muna sila, ako lang mag-isa. Yung mother ko, malapit na sa amin. Mga kapatid ko, nahiya naman ako, almusal, pupunta ka rin, di ba? Wow. Kung minsan nagagawa mo, pero nakakahiya naman araw-araw. Wala, makikialmusal na yan, makikiba na. One time, wala talaga akong almusal. Wala akong panangalian. Tumanak ko, alam mo may aso ako mga kapatid, alam mo yung aso minsan makukulit eh. Tuwag ko, pag nakita ka, di ba? Pumakalon! Narinig tuloy na may-ari na natulot ako. Sabi sa aso, kulit mo eh. Tumatok yung boy nila. Kuya Pastor, upa niyo raw. Meron po akong 200 na napagyan mo, lutong na. Talagang pinakaipit-ipit ko, hindi ko ginagalaw. Binigay ko doon sa boy. Yung parang po nila. Maya bumalik. Pastor, kung yan lang daw may bibigay ninyo, maghanap na kayo ng sarili ng bahay. Grabe, parang akong nalusaw mga kapatid. Ano ba yung bahay? Di yung deposit daw. Di ba? Simayado naman. Tapos wala pang almusal tanghalian. Lalo akong nanghina. Mamaya, bumalik uli. Siguro kasi yun eh. Yung may-ari ng bahay namin. Pero napakabait naman. Kasi hindi mo kami talagang pinyansa. Siguro kailangan ng pera. Mamaya, bumalik. Sabi niya, kaya Pastor, pwede na raw yan. Pero basag na basag ako. Alam mo po yung bahay namin, sabi ko ganito lang kalaki. Yan. Bintana yan, bintana to. Kaya mag-press ko mo rin eh. Kahit sa mapuntay hangin, tagusan eh. Taas yung taas. Sinarado ko yung mga bintana. Baka may makakita sa akin. Tumayo po ako sa gitna ng bintana. Sa gitna ng bahay. Pagtayo ko, pumigit ako. Ito ba nangyari ng time na habang nakapigit ako, tataas ko yung kamay ko. Sabi sa akin ng demonyo,
Wala ka na almusal, wala ka pananghalian. 7 buwan na kayong hindi nakakabayad ng bahay. Sinisingil ka nga ngayon, wala kang maibigay, $2,000. Gusto ka na lang palayasin. Pupurihin mo pa ang Panginoon. Lalo ko kayo, tumayo ako sa gitna ng bahay. Habang itinatas ko, dinidiscourage ako ng demonyo. Nung may task ko yung aking kamay. Grabe ang sinabi ko ito. Panginoon, mahirap ako ngayon. Pero bukas, aangkinin ko ang pagpapala mo, ang biyaya mo, ang paglago ng aking ministry. Kasi ko na ang pamilya. Ano ang kapatid? Kung itinaas ko yun, bumaba ang Diyos. Bumaba ang presensya ng Diyos. Mula ulo hanggang paa, naramdaman ko yung kanyang pagkilos. At merong breakthrough na nangyari sa aming buhay. Praise God. Mula noon, nakita ko yung pagpapala ng Panginoon. Kasi pag hindi ka handa sa process, pag hindi mo naiintindihan yung process ng Lord, yung burden mo, yung passion mo matutunan. Yung burden mo, yung passion mo matutunan. At ito'y malaking kalubihan sa iyo. Ang hindi mo pagtupad sa kalooban ng Diyos ay kawalan sa iyo. Hindi ang Diyos ang mawawalan, kundi ikaw. At doon po nakita yung breakthrough nangyari, yung blessing ng Lord. Yung ministry, unti-unti, mga kapatid, pinalalago ng Panginoon. Yung financial namin, unti-unti, inaangat ng Panginoon, mga kapatid. Grabe yung ginawa ng Diyos. At salamat sa Panginoon dahil binigyan ako ng wisdom na hawak lang, mga kapatid. Amen? Just keep, hold on. Number 2, trust His promise. Paniwala mo yung pangako niya. Tutuparin niya yung pangako niya. And then number 3, obey His word. Gawin mo yung kanyang, sundin mo yung kanyang kalooban. At gagawin niya yung kanyang pangako sa iyo. Huwag mo alalahanin yung pangako ng Diyos kung saan, kung papaano, kung kailan. Ang tingnan mo lagi, yung burden mo, nandiyan pa ba? Yung passion mo, nandiyan pa ba? Yung pananampalataya mo, nandiyan pa ba? Yung pagtitiwala mo sa Diyos, nandiyan pa ba? Yung pagsunod mo sa Diyos, nandiyan pa ba? Sapagkat kapag yan ay nandiyan pa, 100% panalo ka. Gagawin ng Diyos ang kanyang ipinangako sa iyo. At ano ba yung pinaka-great mandato ng Panginoon ngayon? Tatanda natin, mga kapatid. Bawat dispensation, merong iba't ibang tinatawag na utos ng Diyos, mandato ang Panginoon. Sa Garden of Eden, ang utos ng Panginoon doon, binigay ng Diyos sa tao is replenish the earth, di ba? Subdue and control the earth. Ibinigay lahat ng kapamalaan. Pagdating sa Genesis chapter 6, Noah, gumawa ng arko. Ang Diyos, ito mga kapatid, bigyan ko kayo ng kaunting kalaman, sa pagkakalam ko, ang Diyos, kapag merong ipinapagawa sa'yo, lagi kang mahirapan. Amen. Bakit ka mahirapan? Dahil ang tingin mo, wala kang kapasidad na gawin ito. Wala kang kakayahan. Pero ang Diyos kaya naman, hindi nagkamali. Sapagkat siya ang gumawa sa'yo, siya ang may likha sa'yo, alam niya yung capacity mo. Kaya ka lang, ang tingin mo nahirapan ka, dahil ang tingin mo, wala ka nung gano'ng kakayahan. Dahil hindi mo pa nailalabas yung abilidad, yung greatness, secret na nasa iyo, mga kapatid, hindi pa nilalabas yun. Yung potential na nilagay ng Diyos sa iyo. Pag yun nailabas na, yung abilidad, yung fulfillment ng utos ng Diyos, madali na para sa iyo. Ano ang utos ng Diyos kay Noah? Noah, gumawa ka ng arko. Sa palagay niyo, hindi na problema si Noah. Ang laki ng problema ni Noah. Una, hindi pa siya nakakita ng arko. Pangalawa, yung mga gagamitin doon sa paggawa niya, hindi niya alam kung ano yung mga materials na gagamitin doon. Although binigay ng Diyos yung sukat, pero hindi pinrovide ng Lord yung mga materials. Right? Kaya may challenge. Pag inutusan ka ng Lord, may challenge. But salamat sa Lord, ginawa ni Noah yung utos ng Panginoon. At sa paggawa ni Noah, sino ang naligtas? Ang kanyang buong sambayanan. Gusto ko sabihin sa inyo ngayong umaga, sa pagsunod yun ng utos ng Diyos, ang buong sambayanan ninyo ang ililigtas ng Panginoon. Kaya ngayon, ito lang yung member na, ito lang tayo ngayon.
ilang daan kayo, ilang libo kayo sa inyong angkan. Pag binaybay mo yan, marami kayo, di ba? Ikaw, di ba? Marami kayo. Daan. Ikaw, daan. Ikaw, di ba? Dami. Lalo yung mga maraming palanakin. Yung mga anak, 10, 11, 15, mga gano'n, di ba? Di ba? Marami yung malaki angkan. Sipin mo. At ito pa po mga kapag yung topisan ko. Mamaya patutunan ko sa inyo. Yung magagawa mo sa gawain ng Lord. Yung mga taong ililigtas ng Diyos under sa iyong ministry. Hindi siyang gagawa. Ikaw yun. Ano ibig ko sabihin? Kapag hindi ka kumilos, lahat ng mga taong ikaw ang gagamitin para sila maligtas at makakilala sa Diyos, hindi sila makakilala sa Panginoon. Bakit? Dahil hindi ka kumilos. Amen? Wala pong church ngayon dito sa lugar na ito ng balukok, right? Kung walang pastora Sarang tumugong sa tawag ng Diyos. Kung walang pastora Sara na tumugong sa tawag ng Diyos, wala itong moment na to, wala itong event na to. Hindi tayo magkakilala, right? Wala itong moment na to. Bakit narito itong moment na to? Dahil merong mag-asawa na tumugon sa tawag ng Panginoon. Amen? Paano patunay yan? Naalala niyo si Jonas? Si Jonas, inutusan ng Diyos. Kung ako ang Diyos, magagalit ako kay Jonas, babatuhan ko si Jonas eh. Niloko ako ni Jonas eh. Papalitan ko siya ng iba. Marami kong pwede tawagin. Pero hindi ganun ng Diyos. Kung sino yung naka-assign, siya dapat ang gagamitin doon. Ano sabi ni Jonas? Ng Diyos, Jonas, pumunta ka sa Nineveh. Yes, Lord. Ano pong gagawin ko? Pangaralan mo sila. Bakit to, Lord? Gugunawin ko na yung mundo nila. So, sabi mo sa kanila, pag di sila nagsisi, sa loob ng 3 araw, gugunawin ko na. Sabi ni Jonas, yes, Lord. Mabait si Jonas eh, di ba? Parang totoo eh, amen? Tingnan mo yung katabi mo, parang yun eh. Parang ano yun eh, parang, yes, Lord! Parang mga anak, inutusan ni nanay, no? Anak, magluto ka, yes, nay! Alam ko na lahat yan! Pagbalik ng nanay, wala nga trabaho eh. Di ba galit na si nanay? Natambok na kato eh. Parang yun. Sabi mo, alam mo na! Wala, di ba? Alam ko na yan, hindi ko gagawin. Hindi pa ako tapos na eh. Bagay. Aba, si Jonas parang totoo rin. Parang yung katabi mo. Pumunta rin sa pier eh. Di ba? Sumakay din ng barko. Ibang destinasyon nga lang. Papuntang Tarses. Pagdating sa gilid ng dagat, ang daming nadamay. Si Jonas po, mahilig mandamay talaga. Kasi sa ugali niya, mahilig mandamay. Lahat ng mga negosyanteng nananahimik sa kanilang pagninegosyo, nalugi noong araw na yun. Dahil lahat ng kargamento, inagi sa dagat. Tapos si Jonas, sarap ng buhay. Alam mo, minsan yung mga tao hindi sumusunod sa Diyos. Yung ibang mga tao hindi sumusunod sa Diyos. Pero pagramdam nila, sumusunod sila sa Diyos. Kaya relax na relax. Si Jonas para naman sumusunod sa Diyos eh. Natutulog eh, nagkakagulo na yung buhay. Alam ka naman, hindi siya na-istorbo doon. Lahat ng bagahin eh. Pero nung hinanap si Jonas, anong ginagawa niya? Tutulog. Sabi niya, ikaw, ano ka ba? Sino ka ba? Ako isang Hebrew, ako isang sugo na pa. Ha? Ikaw pala yung dahilan. Sabi niya, oo eh. Sige nga, para matigil na to, ihulog niyo ako. Tingnan mo, nandamay na naman. Kung ako natin doon, tumalong ka na lang, idadamay mo pa kami. Talagang nagpahulog pa, di ba? Pabigat talaga si Jonas eh. Nandadamay mo, hinulog naman siya. Pagdating sa dagat, sino naman nandama? Yung balyena. Nananahimik yung balyena. Sarap-sarap kumain ng maraming isda. Balyena po, tunilada, kilo-kilong banyera kumain isda, di ba? Sa loob ng 3 araw, hindi kumain yung balyena. Dahil sabi ng Diyos, oy, gumanga ka dyan, may uhulog na pasaway kong anak. Pero ang gagawin mo ron, sa bibig lang, huwag mong nguyain, i-deliver mo ron sa Nineveh. Right? Amen? Pagdating doon ni Jonas, nangaral kung ano yung sinabi ng Panginoon, hindi nangyari dahil nagsisi ang bayan ng Nineveh. Amen? Kaya pag hindi mo pinupil yung purpose ng Lord, walang gagamitin sa mga kamag-anak mo. Lahat ng kamag-anak mo, mga kaibigan mo na nakakonect sa'yo, makakahanap. Amen?
Eto si pangalawa mga kapatid, si Moses. Si Moses may plano talaga ang Diyos, kaya siya preserve eh. 40 years sa Egypt, 40 years sa wilderness. Bakit? Ayaw kasi na, alam nyo, ayaw nang bumalik ni Moses sa Egypt. Ayaw nang bumalik. Galit siya sa dalawang grupo ng tao ron eh. Number one, ayaw niya, hindi niya tanggap ang mga Ehipto. Dahil ang nagpalaki sa kanya, nanay niya, di ba? Alam niya na yung mga Ehipto, inaalipin yung kanyang mga kapatid. Kaya nga, nung nakita niyang pinahirapan yung kanyang kapatid, ang ginawa niya doon sa isang Ehipto, pinatay na, di ba? Pero nung ginawa ng kanyang kababayan, isinuplong siya. Kaya nagtago si Moses, lumayas sa Egypt si Moses at pumunta sa kanyang biyanan. Tama ba mga kapatid? 40 years. Si Moses, sinumpa niya yung Egypt. Ayaw niya nang bumalik. Bakit? Yung taong aking mga kapatid na aking tinatawag na yung para sinaklolohan, kinampihan, pinanigan. Bagamat ako'y hari na dapat, nasa palasyo ko, pero mas pinili ko pa rin sila, ngunit isinuplong pa rin nila. Kaya yung dalawang lahi, ayaw na eh. Kaya kinalimutan ni Moses ang Egypt. Pero, dahil si Moses ang inassign ng Diyos na bumalik sa Egypt, hindi pwedeng mabago. Naintindihan niya ako mga kapatid. Naintindihan niya ako. Kaya yung mga unang mga tao na sinisira niya ng Word of God, balikan ninyo. Kasi walang ibang mag-share ng Word of God sa kanila at walang inassign ng Diyos doon kundi kayo. Kaya nung kinausap na ng Diyos ang Diyos papansin kay Moses. Alam ko maraming event doon na nagpapapansin ng Diyos eh. Hindi pinapansin ni Moses eh. Hanggang isang araw, yung isang puno nagliliyab. Sabi ni Moses, kakaiba na to ah. Iba na to. Lahat ng nagliliyab rito, natutupok. Pero ito hindi. Kaya nung siya na kayo, biglang may tinig, Moses, Moses, huy! Sino ka? Di ba? Ako ang Panginoon. Pumunta ka sa Egypt. Lord! Hindi ako marunong magsalita. Lord, hindi ako magaling, di ba? Pero totoo ba si Moses ba? Hindi magaling? Hindi marunong? Magaling si Moses. Sumulat ng 5 books. Yung Pentateuch. Kaya minsan ang tingin mo sa sarili mo, hindi mo kaya. Wala kang abilidad. Dinadaya ka ni Satanas. Napakahusay mo. Sa pagkatayo nila lang ayon sa wangis ng Panginoon. Amen! Hallelujah! Palakpakan mo ng malakas ng Panginoon. Glory to God! Ito po mga kapatid. Hallelujah! Yung aking PowerPoint na nagtatago. Yan. Yan. Nagtatago po yung aking PowerPoint. Yan. Ayan. Number 2, sabi nito. Ano po ang Great Commission ng Church? Sa Matthew chapter 24, verse 34, and I will say to you, this generation shall not pass away till all these things be fulfilled. Lahat, yung salita ng Diyos lahat ng bagay na sinabi ng Panginoon mangyayari. Matthew chapter 21, verse 33, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Lahat ng sasabihin ng Panginoon, lahat ng pangako ng Panginoon, mangyayari. Nais ng Diyos, mga kapatid, na paglagakan niya ng kanyang pangako ay yung mga taong tumanggap ng kanyang utos. Mga tao na tumutugon sa tawag ng Panginoon. Sabi ko sa inyo mga kapatid, sa Genesis merong utos ang Panginoon. Sa Genesis chapter 6 meron. Pagdating kay Moses meron. Pagdating kay Abraham meron. Pagdating po sa New Testament, ang pinakadakilang mandato o utos ng Panginoon ay go and make disciple. Gusto niyo bang samahan kayo ng Panginoon? Amen. Gusto niyo bang ang pagpapala ng Diyos ay dumaloy sa inyo? Amen. Sa Matthew chapter 10 mo mga kapatid 6 powerful ways to accomplish God's purpose. Ito, magsisimula na ako. Alauna, 12:30 na po. Ay mag-quarter to 1 na. Gusto ko itong tapusin. Number 1, desire. 6 powerful ways to accomplish God's purpose. Number 1, yung desire. Lahat ng may desire na magpagamit sa pahita sa kamay. Amen. Lahat ng may desire na lumago ang gawain nito. Di ba ang sarap po isang araw, no? Ito history lang. Isang araw, kung dito niyo papatay yung church sa inyo, hanggang doon sa may ilog niyo, kakainin niyo na yun. Di ba? No? Ito is, ano lang to, coffee area na lang to. No?
Tapos sa doon banda yung stage, yung simbahan papagang harapan, babakbakin lahat ng bahay dyan. Nanira talaga ng mga bahay. No? Tapos, doon parking, no? Church. Ang floor area ng church is 300 to 500 square meter. No? Tapos every service, merong attendees na mga 1,800 to 1,000. Ano? Tapos merong 3 service every Sunday. Di ba? Ang ganda nun. Amen. Gusto mo mangyari yan? Yung design, alagaan mo yan. Alam niyo po yung design? Diyan nagsimula. Kung ba't ako nandito ngayon, nagsimula sa isang design. Noong 1985, January 13, na ako'y unang dumalang sa ganito gawain. Ang sabi ko sa aking isip sa Lord, Lord, gusto kong gamitin mo ako ngayon. Kaya nung ako pinag-aaral ng Bible School, 1 or 2 a.m. ng morning, may mga panahon, hindi man every morning, may mga panahon, akit ako, kung nakarating na kayo sa Bible School dati, sa yung Bible School sa Manila, second floor, alam niyo yung Baliti Drive, maraming multo raw doon, di ba? Hinahanap ko, wala naman akong makita. Mga pugot na ulo, kasi yung Baliti Drive, Baliti Drive yung Bible School doon. Gising ako ng 2, 3, 1, 2, 3, gising ako ng 4 ako sa taas. Magpipray ako. Ang layo sa Lord, gamitin mo. Gamitin mo. Desire. Yung desire mo, patuloy mo yan. Amen? Number 2, mag-excel ka. Galingan mo. Sa paglilingkod sa Lord, lahat ng husay, galing, abilidad, lakas, ibigay mo sa Lord. Kung meron mang magagaling dito sa mundong ito, walang iba kundi ang mga disipulo ng Panginoon. Amen? Kung sa mundo may mga magagaling, dapat mas magalingan natin sapagkat ibinibigay natin yung ating galing sa lumalang sa atin. Tama? Praise God. And then number 3, prepare. Yan ang tawag ko process. Para ma-fulfill yung desire mo, yung goal mo, desire, galingan mo, and then number 3, prepare. Dapat handa ka. Ano bang bagay na hindi pinaghahandaan? Mahirap. Maliligo ka nga lang. Importanteng maganda ka. Tingnan mo yung mga babae. Subukan nyo pumasok ng CR. Pagdating nyo sa CR, Nanay! Shampoo nga! Nanay! Sabon nga! Di ba? Ako, yung bahay ninyo, magulo yung paglabas mo lahat, nakasimangon. Sasabihin na, pag pumasok ka sa sunod, pipitin na! Tama? Amen ba? Noong araw, mga kapatid, pag sinabi ng mga matatanda, anak, magsaing ka, hindi po kasing simple ngayon doon. Ngayon, meron tayong rice dispenser, meron tayong rice cooker, di ba? Meron tayong matik na kala. Noong araw, pag sinasabi ng mga matatanda, sa anak na magsaing ka, ang ibig sabihin ng anak, manguha ka ng gatong sa bukid. Anak, magbayo ka ng palay. Tama? Anak, magsalo ka ng tubig sa balon o poso. Yan po ibig sabihin. Anak, magsiga ka ng kalan. Ngayon, pag sabi rice, saing dali na May rice dispenser, ilang bantakan? 5? Di ba? Yung tubig, gripo Tapos rice cooker, nung araw, iba po yun. Yung prepare. Mahirap po mga kapatid. Ano bang bagay na hindi natin pinagandaan? Kaya ka gumagaling kasi pinagandaan mo. Amen? Kaya yung dinadaanan mo mga pagsubok, dinadaanan mo mga paghihirap, yung dinadaanan mo mga challenges sa buhay, mga kawalang kaguluhan, hindi yan pinahintulot ng Diyos para ikaw ay ma-destroy. Pinahintulot yan ng Diyos para ikaw ay mag-create ng isang powerful testimony. Ngayon po, napakadaling kwento. Nalamabayan ako ng 2 taon, 2 araw na anak. Nalimos ako para may palibing. Yung misis ko, 50-50, wala. Mga kapatid, banig-banig ko magreseta ang ospital. Hindi ako negosyante. Pero salamat sa Lord, mga kapatid. Sa lahat ng process na yan, sinamahan ako ng Panginoon. At kaya ngayon, nagiging powerful testimony. Sapagkat yung kwento na yun, hindi ko narinig. Hindi ko nabasa, kundi naranasan kong personal na kapag tumayo ka sa pangako ng Panginoon, sasamahan ka ng Diyos upang ikaw ay bigyan ng tagumpay. Salamat po sa Lord. Dahil yung mga kababata ko, na sinasabi ko sa inyo mga kasama ko sa lansangan, may mga kaya po sila. Pag ako walang makain, sa kanila akong nakikikain. Kaya yung isang kaibigan ko rin, sasabi ko, Tuason,
3 years ako tumira sa kanila. Yung mami niya, doktora, yung daddy niya sa custom nagtatrabaho. Grabe yung pagkain sa kanila. Wow! Kaya nung minsan nabuksan ko yung rep nila, nag-design ako agad at tumira agad dito. Yung gagawin ko para tumira. Nagpalipin po ako. Sa pagiging naging boy back, tumira ako sa kanila. Kinaibigan ko siya. Hanggang natira na ako sa kanila, natulog na ako sa kanila. Hanggang doon ako nakatira. Almost 3 years. Grabe, pag bumili sila ng prutas, hindi kilo-kilo eh. Kain-kain, box-box. Ganun ka, ginawa yung kanilang buhay. Kaya sarap ng buhay ka, di ba yung upang sa pag-gano'n ka ng upang mo. Pag umaga, magtitimpla ako ng 5 basong gatas. Mga kapatid. Kasi 5 yung sila magkapatid eh. Sabi sa akin ng mami na, Adet, palayo ko po Adet. Sa Bicol, Adet means sadet. Maliit. Kasi po maliit pa ako dito. Maliit ako. Yung bata ko. Yung kuya ko, wala. Kasi malaking lalaki niyo yun. Ngayon, sabi sa Adet, magtimpla ka ng ganito ganyan. Eh, alam mo mayayaman, di ba? Iinom lang ng konti ng gatas, iiwan na. Oh, binabantay ako, panalo na naman ako dito. Nag-aaral po yun sa San Beda, Ateneo. Ateneo at sa San Beda. Ganun sila ka, kung gano'n mga, yung araw ng panamay. Hanggang ngayon naman, may mga kaya pa rin sila. Kasi mga kababata ko, minsan pag walang makain, doon ako sa kanila, doon ako pakainin. Alam nyo ngayon, binali ako sila. Hindi ko pinutuloy yung relationship ko sa kanila. Kaibigan ko pa rin sila. Hanggang ngayon. One time po, nag-birthday ako, in-invite ko sila. Sinundo ko sila ng aking magarang kotse. Dinala ko sila sa Eat All Hotel. Amazed na amazed sila. Tapos pagkatapos namin kumain sa Eat All Hotel, sa SM, dinala ko sila sa aming, inuupahan lang naman na bahay sa isang subdivision. Sabi nila, alam mo, Tol, ganyan para tawag nila eh. Magka kaibigan talaga eh. Proud kami sa'yo. Kinukwento ko sa aking asawa, sa aking mga anak. Alam mo yan, dati nakikikain lang yan dito sa amin. Pero ngayon, iba na yung buhay na. Sabi niya, Tol, proud kami sa'yo. Pero mo, nadala mo kami sa Eat-All Hotel. Dati ni chinelas, wala ka. Pero bago yung blessing, merong process. Amen! Hallelujah! Dahil totoo at tapat ang Panginoon na nangako, mga kapatid. Walang pangako ang Diyos na hindi niya kayang tuparin. But kinakailangan sa time na tayo hinahanda ng Diyos, lagi natin sabihin, Lord, thank you Lord. Hindi ko man to kaya, pero kaya mo. Sabi nga ni Apostle Pablo, I can do all things through Christ, which strengthens me. And number 14 means evaluation. Mag-evaluate ka. Dapat po tinitignan natin ang mga sarili, lalo mga kabataan. Kayo kasi yung future eh. Dapat meron tayong ganito, meron tayong daily evaluation, weekly evaluation, monthly, quarterly, yearly evaluation. Ano ibig sabihin yan? Ganito yan. Ano ang ginawa ko noong 2021? Ano ang improvement ko ron? Sandali lang. Ngayon, nasa 2022 na kami. Going to second quarter. Ano yung ginawa ko sa first quarter ng 2002? Ano yung improvement ko? Ano yung ginawa ko sa abilidad ko? Ano yung focus ko? Ano yung naging motivation ko? Ano yung naging priority ko? No? Dahil hindi pwedeng mangyari ang isang bagay na wala tayong ginagawang paghanda. At ang hirap paghanda pag hindi tayo nag-evaluate, di ba? Ano ba yung mga kailangan? Ano ba yung dapat mo? Kasi ganito, gusto mo maging magaling na cell leader, di ba? Gusto mo maging magaling na soul winner. Ang problema, nag-share ka. Hindi ka makakumbinsi na sa'yo sinasabi. Paano ka makakumbinsi ng ibang tao? Tama? Bago mo makumbinsi ibang tao, dapat makumbinsi mo muna ang sarili mo ng Diyos ay mabuti, Diyos ay tapat, Diyos ay makapangyarihan, Diyos ay nagliligtas, Diyos ay dakila. Di ba? Mga kapatid, pag nakumbinsi mo yung sarili mo ganyan, na-evaluate mo ang sarili mo, at sigurado ka, pag nagsalita ka, very powerful, convincing na yung salita. Merong spirit, merong impact. Bakit? Kasi nanggagaling sa iyong puso ang iyong sinasabi. Amen? Evaluate natin sa sarili. Lalo mga kabataan na encourage you, challenge you. Mga kapatid, kayo, totoo yung sinabi ni Rizal eh, kayo yung pag-asa. Higit lalo ng ministry. Napansin ko po mga kapatid, kung ang mga kabataan talagang maglalalim sa pananampalataya at gagawin ang kalooban ng Panginoon, grabe, magiging revival church ang ministry nito. Amen?
Praise God. And then pang-lima, sacrifice. Dapat handa tayo mag-sacrifice. Ito po yan, yung paglilingkod sa Lord, hindi sacrifice. Ang tawag yan, privilege. Pero bilang isang tao may privilege, may mga privileges, meron kang mga isa-sacrifice. Tama? Yung mga basketball player, anong kanilang mga isa-sacrifice? Hindi sila pwedeng maglaro sa liga. Hindi sila pwedeng maglaro sa mga liga-liga, yung mga barangay liga. Kinuha sila ng kumpara nila. Although, masaya sila naglalaro sa basketball, pero hindi pwede kasi dapat nakakontract sila sa PBA lang. Nakuha ninyo mga kapatid. Ang tawag doon, sacrifice. Pare, pasensya ka, gusto ko man, pero dahil baka magtampo yung kaibigan mo. Ang tawag doon, sacrifice eh. Ganti, ano po yung mga isa-sacrifice mo? Dapat ganito eh. Yung barkada mo, pupunta ka ron, hindi dapat sila ang nagpapakara. Dapat ikaw ang bangkero mo. Anong binibilang mo ron? Yung kabutihan ng Panginoon. Tama. Yung kadakilaan ng Panginoon. And the number 6, believe. Maniwala ka sa gagawin ng Diyos. Makita mo isang araw, ang ministry nito, ang buhay mo, pagpapalaan ng Panginoon. Kaya natin tatayo. To God be the glory. Amen. Believe. Sabi ng Romans chapter 4, verse 27, being fully persuaded that God had power to do what He had promised.